Anong plano mo ngayon, Ella? Tanong kay Ella ng kaibigang si Hazel. Malakas na bumutong hininga si Ella bago inilapag sa mesa ang hawak na baso ng alak. Kasalukuyan silang nasa isang bar ng kaibigang si Hazel. Wala naman ako magagawa kundi sundin si Papa. Kailangan kong tulungan ng pamilya ko. Hindi ko kayang hayaang bumagsak na lang ng ganun ng negosyo namin na pinaghirapan ng mga magulang ko. Sagot ni Ella sa kaibigan. Isang linggo nang nakalipas mula nang sabihin kay Ella ng ama na kailangan niyang magpakasal sa anak ni Don Arturo, ang isa sa mga businesses associates ng ama, upang maisalba ang negosyo nila. Nag-iisang anak si Ella ng kanyang mga magulang. Ngayon, may kinakaharap na krisis ang kumpanya nila. Siya lang ang inaasahan ng mga magulang na tutulong sa mga ito upang maisalba ang negosyong itinaguyod ng kanyang ama. So talagang papayag ka na lang na magpakasal sa anak ng business associates ng papa mo? Tanong kay Ella ni Hazel. Yun lang ang paraan para maisalba ang business namin. And I owe this to my parents, Hazel. Hindi ko mararanasan ang magandang buhay kung hindi dahil kay Papa at sa negosyo namin na itinaguyod niyang mag-isa. Anya sa kaibigan. Sa loob ng 25 taon, naging marangya ang buhay ni Ella dahil sa food processing business nila na itinaguyod ng kanyang ama. Dahil doon ay nakapag-aral siya sa maayos na eskwelahan at nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Fine Arts. Sa kasalukuyan ay isa siyang graphic artist sa isang advertising firm. Alam ni Ella na utang niya sa mga magulang ang magandang buhay na tinatamasa niya. Kaya hindi niya kayang talikuran ng mga ito at hayaang bumagsak ang negosyo na bumuhay sa kanya at sa pamilya niya. I just hope that whoever that Manuel Salvatore is, he's not a bad person. Wika ni Ella kay Hazel. Ayon sa ama ni Ella, isang lalaking nagngangalang Manuel Salvatore ang papakasalan niya. Hindi pa nakikita ng dalaga ang naturang lalaki, kaya wala siyang ideya kung anong itsura nito o kung mabuti ba itong tao. Well, I'm sure hindi ka naman ipapakasal ng papa mo sa lalaking hindi niya mapagkakatiwalaan, di ba? Ani Hazel sa kanya. Bumuntong hininga muli si Ella. Pinanghahawakan niya sinabi ng kaibigan na hindi siya magagawang ipakasal ng ama sa lalaking hindi nito pagkakatiwalaan. Pero seriously, wala ka bang idea kung anong itsura ng mapapangasawa mo? Hindi ka ba binigyan ni Tito Fernando ng picture o hindi mo man lang pahinanap sa internet? Panguusisa kay Ella ng kaibigan. Umiling si Ella. I don't have any idea. Sabi lang sa akin ni Papa, mas matanda sa akin ng ilang taon ng lalaking yun. Sinubukan ni Ella na hanapin sa internet ang pangalan ng lalaki. Subalit walang lumabas na article patungkol dito. Wala rin siyang nakitang social media account na nakapangalan sa binata. Sana naman gwapo ang Manuel Salvatore na yun, para naman hindi sayang ang ganda mo, Ella. Pumalatak si Ella bago mapait ng ngumiti. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, edi sana nung nag-aaral pa lang tayo, nag-boyfriend na ako para naranasan ko man lang na makipagrelasyon. Wika ni Ella. Sa edad na 25 ay NBSB pa rin si Ella. Nagkaroon siya ng mga manliligaw noong kolehiyo, subalit wala siyang in-entertain sa mga ito dahil ayaw niyang madistract sa pag-aaral. Sa loob naman ng 3 taong pagtatrabaho ay hindi siya nagkaroon ng oras upang makipag-date dahil abala siya sa kanyang karir. Sa kasalukuyan ay senior graphic designer na agad siya sa kumpanya pinagtatrabahuhan. How pathetic am I, Hazel? Ikakasal na ako sa lalaking hindi ko kilala na hindi ko walang naranasang makipag-boyfriend. Daing ni Ella sa kaibigan. Wala pa akong first kiss. Anya pa rito. Well, hindi pa naman huli ang lahat, Ella. Hindi ka pa naman nagpapakasal, so pwede pang sulitin ng pagkadalaga mo. Wika sa kanya ni Hazel bago nito sinalina ng alak ang walang lamang baso ni Ella. Napatitig si Ella sa kaibigan dahil sa sinabi nito. May ilang araw ka pa bago mo makilala ang mapapangasawa mo, hindi ba? May pagkakataon ka pa para magkaroon ng first kiss, Ella. Pagpapatuloy ni Hazel nang hindi siya magsalita. Nanatiling nakatitig si Ella sa kaibigan. You're right. Wika niya kay Hazel pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik. I'll get my first kiss tonight, Hazel. I look for a one-night stand. Deklara ni Ella sa kaibigan bago ininom ang laman ng baso ng alak sa harap niya. Seryoso ka, Ella? Nabiglang tanong ni Hazel sa kanya. Alam mong wala pa akong experience pagdating sa lalaki at ayokong ibigay na lang sa Manuel Salvatore na yun ang pagkababae ko. Sagot ni Ella sa babae.
Bago man lang ako matali sa lalaking yun, gusto kong ibigay ang sarili ko sa lalaking kahit papaano ay type ko. Pagpapatuloy ni Ella. Hindi niya alam kung dala ng alak o parte ng pagre-rebelde ang sinabi niyo ni Ella. Subalit ng sandaling yun, ay desidido siya sa nais gawin. Well, naiintindihan kita, Ella, at suportado kita sa gusto mong gawin. Just be careful, okay? And practice safe sex. Biling nito. Kaya naman, nang sunduin ng kaibigan ng nobyo nitong si Harold, ay nagpaiwan si Ella sa bar. Kinuha niya ang baso ng alak at naglakad papunta sa bar counter. Subalit bago siya makarating doon ay isang bulto ang nakabunggo sa kanya. I'm sorry. Wika ng baritoon ng tinig ng isang lalaki. Nag-angat ng tingin si Ella sa kaharap. Napaawang ang mga labi ng dalaga nang sumalubong sa kanya ang pinakagwapong mukha ng lalaking nakita niya sa buong buhay niya. Malalim ang mga mata ng lalaki at may mahabang pilik. Matangos ang ilong nito at mapula ang mga labi. Lalong nakadagdag sa kagwapuhan nito ang may kahabaang buhok nito na tila ilang beses pinasadahan ng daliri. Miss, untag kay Ella ng kaharap nang nanatili siyang nakatitig dito. Alam kong gwapo ako, pero wag mo naman akong tunawin ng tingin mo. Nakangiti at pabirong sambit nito sa kanya. Kung ibang lalaki ang kaharap ni Ella, ay sigurado ang dalaga na susupladahan niya ang kaharap dahil sa sinabi nito. Subalit sa pagkakataong yun ay nag-init lang ang mga pisngi ng dalaga bago napakurap sa kaharap. Tila nakakahipnotismo ang mukha ng binata kaya hindi maalis ni Ella ang tingin dito. Bago pa makapagsalita si Ella ay isang bulto ang sumanggi sa kanya sa likod, dahilan upang mapasubsob ang dalaga sa dibdib ng lalaking kaharap. Hey, no. Untag kay Ella ng lalaki, kasabay ng paghawak ng kamay nito sa baywang niya. Muling nag-angat si Ella ng tingin. Halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nila ng lalaki mula sa isa't isa. Amoy ng dalaga ang pinaghalong alak at pabango ng kaharap. Single ka ba? Hindi napigilang tanong ni Ella sa lalaki habang nakatitig dito. Halatang nabigla ang lalaki sa tanong ng dalaga, subalit agad itong nakabawi at ngumiti. Yeah, I'm single. Sagot ng lalaki kay Ella. Bumaba ang mga mata ni Ella sa mga labi ng kaharap. Tila may init na gumapang sa tiyan ng dalaga, habang nakatitig sa mapulang labi ng lalaki. I'm single too. Wika ni Ella sa lalaki bago lumapat ang palad niya sa dibdib nito. At naghahanap ako ng one-night stand. Pagpapatuloy niya sa mas sensual na boses na hindi niya alam kung saan nanggaling. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki. Are you asking me if I'm interested? Pilyong tanong nito kasabay ng paghagod nito sa baywang niya. Mabigat ang talukap ng mga matang tumango si Ella sa lalaki. Well, interesado ka ba? Matapang na tanong niya sa kaharap. Sa halip na marinig ang sagot ng kaharap ay naramdaman ni Ella ang paghapit ng lalaki sa baywang niya. Kasunod niyon ay ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Pakiwari ni Ella ay nawala siya sa ulirat nang angkinin ng lalaki ang mga labi niya. Namalayan na lang ng dalaga na nakakapit na ang magkabilang kamay niya sa batok ng lalaki habang nakikipagkapalitan ng halik dito sa gitna ng dance floor. Let's get out of here. Mahinang bulong kay Ella ng lalaki nang pakawalan nito ang mga labi ng dalaga. Wala sa sariling tumango si Ella bago nagpatianod sa lalaki palabas ng bar. Kaunti lang ang alak na nainom ni Ella subalit pakiwari niya ay bigla siyang nalasing sa ginawang paghalik sa kanya ng lalaki. Nang mga sandaling yon, walang ibang laman ng isip niya kundi ang kagustuhang makasama pa ang lalaki sa gabing yun. Are you sure you want to do this with me? Tanong kay Ella ng lalaki pagpasok nila sa loob ng sasakyan nito. Bumaling sa kanya ang lalaki at marahang hinaplos ang mga labi ng dalaga. Hindi ka kasi marunong humalik, miss. Wika nito bago sinalubong ang mga mata niya. Tila binuhusan si Ella ng malamig na tubig sa sinabi ng kaharap. Napalunok ang dalaga kasabay ng mariing pagkagat sa ibabang labi. I'm sorry. First time ko to. Mahinang pag-amin ni Ella kasabay ng matinding pag-iinit ng magkabilang pisngi. First time? But you're looking for a one-night stand? Nabiglang tanong ng lalaking kaharap. Ikakasal na ako next week. It was an arranged marriage. Wika ni Ella sa lalaki. My father forced me to marry this stranger. At gusto kong ibigay ang sarili ko sa ibang tao bago pa ako magpakasal. Namalayan ni Ella ang sariling nagkukwento sa kaharap. That's why I decided to engage in a one-night stand before I get married.
Ayoko mapunta sa kung sinong lalaki yung pagkababae ko. Wika pa ng dalaga kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Sandali siyang nag-iwas ng tingin bago muling ibinalik ang mga mata sa lalaking kasama. Hindi mabasa ni Ella ang ekspresyon ng mukha ng lalaki habang nakatitig ito sa kanya. "What's the name of the guy you're going to marry?" Tanong ng gwapong estranghero kasabay ng marahang paghawak nito sa braso niya. Tila may umakit na kuryente sa balat ni Ella nang maramdaman ang pagdampi ng mainit na palad dito sa kanya. "Manuel Salvatore." Mahinang sagot ni Ella sa lalaki. So miss, ano sa tingin mo mararamdaman ng magiging asawa mo kapag nalaman niya na nakipag one night stand ka bago ang kasal niyo? Tanong sa kanya ng estranghero, kasabay ng pagbitiw ng lalaki sa braso niya. Tila may bumagsak sa loob ng dalaga sa ginawa ng lalaki. "Hindi ko siya mahal. Hindi nga namin kilala ang isa't isa kaya anong pakialam ko sa nararamdaman niya?" Pagyak na sagot ni Ella sa lalaki bago nag-iwas ng tingin. "Now, kung ayaw mo nang ituloy ito dahil wala akong experience at dahil hindi ako marunong humalik, then lalabas na ako." Wika niya kasabay ng pag-abot sa lock ng pinto ng kotse. Subalit bago pa makalabas ng sasakyan ng dalaga ay kinabi siya ng estranghero. "Wala akong sinabing hindi kita gusto dahil lang wala kang experience." Sambit kay Ella ng lalaki bago nito muling sinakop ang mga labi ng dalaga. Tuluyang nawala sa ulirat si Ella nang muling angkinin ng estranghero ang mga labi niya. Malabo na sa isip ng dalaga kung paano sila nakarating sa condo unit ng estranghero. Namalayan na lang ni Ella na lumapat ang likod niya sa isang malambot na kama habang patuloy ang pagpapalitan nila ng halik ng lalaki. Kinabukasan ay nagising si Ella sa hindi pamilyar na silid. Napakurap-kurap ang dalaga nang makita sa tabi niya ang estrangherong pinagbigyan ng sarili. Natutulog pa ang lalaki at bahagyang nakatalikod sa kanya. Sa kabila ng nananakit na katawan, ay isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ella. Hindi siya magsisisi na ibinigay niya sa estrangherong ito ang pagkababae niya. Naging maingat ang lalaki sa pag-angkin sa kanya kagabi. Bago pa magising ang estrangherong katabi, ay mabilis na nagbihis si Ella. Bago siya tuluyang lumabas ng silid na yon, ay isang beses pa niyang binigyan ng tingin ang gwapong binata. Sa halip na dumiretso sa bahay ng mga magulang, ay dumaan si Ella sa condo unit ng kaibigang si Hazel. "Don't tell me, nakipag one night stand ka nga, Ella." Nanlalaki ang mga matang tanong kay Ella ng kaibigan pagkatapos siyang pasadahan nito ng tingin. "Oo," sagot ni Ella kay Hazel na siyang ikinasinghap ng huli. "Bruha ka? Akala ko nagbibiro ka lang kagabi, pero tinotoo mo nga." "Pero kumusta, Ella? Tell me about the guy." Sunod-sunod at nagdedemand na wika ng kaibigan nang dalhin siya nito sa kusina ng unit nito. Hindi napigilan ni Ella ang maliit na ngiting gumuhit sa kanyang labi nang maalala ang mukha ng estrangherong pinagbigyan niya sa sarili. Well, gwapo siya at magaling humalik. Bahagyang nag-init ang mga pisnging sagot niya sa kaibigan. "Anong pangalan niya?" tanong ni Hazel matapos nitong ilapag sa harap niya ang tinimplang kape. "I don't know, Hazel. Hindi ko itinanong." Sagot ni Ella sa kaibigan. "Hindi rin naman importanteng malaman ko yun dahil yun naman ang huling beses na makikita ko siya." Pagpapatuloy ni Ella. Pagkatapos ng nangyari sa kanila ng estranghero, ay hindi na siya babalik pa sa bar na yun. Isa pa, mababago na ang buhay niya dahil bukas ng gabi ay makakaharap na niya ang lalaking pakakasalan. Tanghali na nang umuwi si Ella sa bahay ng mga magulang. Naabutan niya ang ina sa kusina na abala sa pagbibig na siyang libangan nito. "Ella, iha, hindi ka umuwi kagabi." Baling sa kanya ng ina pagkatapos nitong isalang sa oven ang mga cookies na ginawa nito. "Kasama ko po si Hazel kagabi, ma." Nag-iwas ng tinging sagot ni Ella sa ina. College pa lang siya ay sanay na mga magulang na nakikitulog siya sa condo unit ng kaibigan, kaya alam niyang hindi ipagtataka ng ina ang sagot niya. "Your father was looking for you last night. Gusto ka niyang makausap." Wika ng ina bago tipid ng ngumiti sa kanya. "Pakisabi kay Papa na wala siyang dapat ikaalala dahil magpapakasal ako sa anak ng business partner niya." Sagot ni Ella sa ina. Nakita ni Ella ang pagbuntong hininga ng ina. "I'm sorry, iha. Kung may ibang paraan lang para maisalba ang negosyo natin." Sambit nito kasabay ng paghawak sa braso ng dalaga. "It's okay, ma. I've already come to terms with it." Sagot ni Ella sa ina bago tipid ng ngumiti rito. Sa puntong yun ay tanggap na ni Ella ang kapalaran niya. Ngumiti sa kanyang ina. "Thank you for saving our business, iha.
We're truly grateful for having a daughter like you. Pasasalamat ng ina. Huwag ka mag-alala. Ipinangako ng papa mo na mabuting lalaking mapapang-asawa mo at aalagaan ka. I hope so too, ma. Mahinang sagot ni Ella sa ina. Wala sa telenovela o nobela si Ella, kaya hindi siya umaasa na magkakagustuhan sila ni Manuel Salvatore at manghuhulog sa isa't isa. Ang tanging hinihiling lang niya ay magkasundo sana sila ng lalaking mapapangasawa upang maging madali ang pagsasama nila. Kinabukasan ng gabi ay naunang dumating si Ella sa restaurant kung saan nakatakdang magkita ang dalaga at ang lalaking pakakasalan. Wala pa roon si Manuel Salvatore, maging ang ama nitong si Don Arturo at ang mga magulang ng dalaga. Abala si Ella sa pagbabasa ng text na pinadala ng kaibigang si Hazel nang isang tikhimang kumuha ng kanyang atensyon. Nag-angat si Ella ng tingin. Ganun na lang ang pagkamangha ng dalaga nang sumalubong sa kanya ang mukha ng estrangherong nakasama niya noong nagdaang gabi. Sa pagkakataong yun, ay nakasuot ng formal na long sleeve at slacks ang binata. His slightly disheveled hair from that night was properly combed right now. Kung gwapo ito noong gabing nakasama niya ito, ay mas lalo pa itong gumapo sa ayos nito ng mga sandaling yun. Anong ginagawa mo rito? Nagawang itanong ni Ella sa kaharap pagkatapos niyang makabawi sa pagkabigla. Sorry for making you wait, Miss Florencio. Nakangiting sagot ng lalaki bago nito inuko pa ang bakanting upuan sa harap ng dalaga. Teka, bakit mo alam ang pangalan ko? At bakit ka nakaupo dyan? Puno ng pagtatakang tanong ni Ella. Akma pang magsasalita ang dalaga nang may bigla siyang mapagtanto habang nakatingin sa lalaki. Teka, wag mong sabihin ikaw si Manuel Salvatore. Mahina at tila walang lakas na tanong ni Ella sa kaharap. You're right, Miss Ella Florencio. Nakaangat ang isang sulok ng labi na sagot nito sa kanya. By the way, just call me Manny. Ani pa nito bago naglahad ng kamay sa kanya. Malakas na suminghap si Ella. Sa halip na tanggapin ang nakalahad na kamay ng lalaki, ay dinuro niya ito. Tinanong mo ako kagabi kung anong pangalan ng lalaking pakakasalan ko. Alam mong ikaw yun, and yet wala kang sinabi sa akin. Ako sa ni Ella sa kaharap. My God, you're such an asshole. Nagtatagis ang bagang nasipat niya sa lalaki. Tila ba nadagdagan ng sakit ng katawan niya dahil sa ginawa nila kagabi? Asshole? Hindi yan ang sinabi mo sa akin kagabi, Ella. Remember how you praised me last night? Nakaangat ang kilay at sulot ng labing sagot ni Manuel sa dalaga. Kung alam ko lang na ikaw ang lalaking papakasalan ko, hindi ako sasama sa iyo kagabi. Naniliit ang mga matang sikmat ni Ella sa lalaki. Akmang tatayo si Ella para umalis nang matanaw niya ang paparating ng mga magulang kasama ang isang matandang lalaki. Tila ay tinulos sa kinauupuan si Ella hanggang sa tuluyang makalapit ang mga magulang. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ng anak ko, Manuel. Wika ng kanyang ama sa binata. Ella is an interesting woman, tito. Sagot ni Manuel sa ama ng dalaga. Bakas ang giliw sa mukha. Ikinuyog ni Ella ang kamao habang matalim na nakatingin kay Manuel na kasalukuyang kausap ng mga magulang niya. Gusto niyang iwan ang mga ito, subalit pinigilan niya ang sarili. Hindi niya kayang mapahiya ang mga magulang. Sa gitna ng pagkain ay panay ang pag-uusap ng mga magulang niya at ng Don na ama ni Manuel. Kapag kinakausap siya ng mga ito, ay tipid at formal na sumasagot ang dalaga. Ella is into arts. Wika ng kanyang ina sa mga kasama nila. Hobby niya ang pagpipinta at ilang beses napasama sa exhibits ng artwork niya. Patuloy na pagbibida ng ina. That's impressive, iha. Puri kay Ella ng matandang Don na kasama. Thank you. Wika ni Ella kasabay ng tipid ng ngiting iginawad niya sa matanda. Bata pa lang si Ella ay suportado na siya ng mga magulang sa hilig niya. Kahit siya ang tanging inaasahan ng ama na tutulong sa negosyo nito, hinayaan siya ng mga magulang na kunin ang kursong gusto niya. Kaya naman hindi kayang biguin ni Ella ang ama sa pabor na hinihingi nito. Kahit nakapalit niyon ay ang kalayaan ng dalaga. Bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Tanong ni Ella kay Manuel nang iwan sila ng mga magulang at ama nito sa restaurant 2 oras ang lumipas. Pagkatapos pag-usapan ng mga magulang at ng Don ang magaganap na kasal nila ni Manuel, ay iniwan sila ng mga ito upang bigyan sila ng pagkakataong makilala ang isa't isa. The same thing with you. I have no choice. Kibit balikat na sagot ni Manuel sa kanya.
Hindi ibibigay sa akin ni Dad ang pamamahala sa kumpanya hanggat hindi ako nag-aasawa at wala akong girlfriend. Kaya hinayaan ko na siyang maghanap ng babaeng papakasalan ko. Pagpapatuloy nito. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, huwag mong asahan na magiging magkasundo tayong dalawa. Nanliliit ang mga matang wika ni Ella sa kaharap. I don't think so. Nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Manuel bago siya nito pasadahan ng tingin. Nagtagal ang mga mata nito sa labi niya bago makahulog ang umiti. Sa tingin ko ay magkakasundo tayo, Ella. Ani pa nito. Nag-init ang pisngi ni Ella sa nais na ipahiwatig ng lalaki. Subalit pinilit niyang umaktong hindi apektado sa sinabi nito. Kahit na maging mag-asawa tayo, hindi mo ako mapipilit na sumiting sa'yo. Mariing sagot ni Ella sa kaharap bago tumayo mula sa kinauupuan. Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ng lalaki. Ngayong wala ng mga magulang natin, wala ng dahilan para manatili pa ako. Just see you at the wedding, Mr. Salvatore. Matalim na sagot ni Ella kay Manuel bago niya ito iwan sa mesa at lumabas ng restaurant. Dumiretso si Ella sa condo unit ni Hazel. Nabigla sa pagdating niya ang kaibigan na kasalukuyang nanonood ng TV. Oh my God! Malakas na singhap ni Hazel nang ibalita ni Ella sa kaibigan na ang lalaking naka one night stand niya at si Manuel Salvatore ay iisang lalaki lang. That's the biggest surprise of the year, Ella. Imagine, yung gwapong lalaking pinagbigyan mo ng virginity ay siya rin palang magiging asawa mo. Pagpapatuloy nito. Teka, bakit parang hindi ka masaya, Ella? Hindi ba dapat matuwa ka dahil bukod sa gwapo, magaling sa kama mo papangasawa mo, at higit sa lahat, attracted ka sa kanya? Nagtatakang wika sa kanya ni Hazel nang makita nito ang galit sa mukha niya. Paano ako matutuwa kung alam kong pinagmukha akong tanga ng Manuel Salvatore na yun? Nakaigting ang pangang sagot ni Ella sa kaibigan. Nung gabing yun, alam ng lalaking yun na akong pakakasalan niya, pero hindi niya sinabi sa akin, Hazel. Pinaglaruan niya ako. Kaya wag siyang umasa na magkakasundo kaming dalawa dahil hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Nanggigigil na pagpapatuloy pa ni Ella. Baka naman sinasabi mo lang yan ngayon, pero kapag nagsama na kayo ng Manuel na yun, magbabago ang ihip ng hangin, Ella. Nakanguso at nakaangat ang kilay na wika sa kanya ni Hazel. Naaalala ko pang sinabi mo kung gaano kagaling humalik ang lalaking yun. Ani pa nito. I'm not a slave to my libido, Hazel. Kahit na mag-asawa kami, hindi na ako papayag na may mangyari sa aming dalawa ng lalaking yun. Giit ni Ella sa kaibigan. Magsisisi siya na pumayag siya magpakasal sa akin. Ani pa niya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating ang araw ng kasal ni Ella at Manuel. Simple at pribado ang kasal na dinaluhan lang ng mga pamilya nila. Tanging si Hazel lang ang kaibigang inimbitahan ni Ella, maliban sa pamilya niya. Lahat ng detalye tungkol sa kasal na yun ay pinaubaya ni Ella sa ina. Thank you for doing this, Iha. Naluluhang wika kay Ella ng ama nang lapitan siya nito sa labas ng simbahan. Humugot si Ella ng malalim na hininga bago pigilan ng pagbagsak ng luha. You know I'd always do anything for you, pa. Sagot ni Ella sa ama. Ginagap ng ama ang kamay niya. Pumayag akong ipakasal ka sa anak ni Don Arturo dahil alam kong mabuti siyang lalaki, Iha. Alam kong haalagaan ka niya at magiging mabuting asawa siya sa'yo. Wika nito sa kanya. Hindi nagsalita si Ella. Sa halip ay isang maliit na ngiti ang ibinigay niya sa ama. Ilang minuto pa ay binuksan na ang pinto ng simbahan, hudyat ng pagsisimula ng kasal. Muntik nang mahigit ni Ella ang hininga nang matanaw niya si Manuel na naghihintay sa kanya sa altar. Sa kabila ng galit sa binata ay hindi niya mapagkaila na napakagwapo nito sa suot na gray three-piece suit. Shut up, Ella. Huwag mong purihin ang lalaking yan. Paalala ni Ella sa sarili habang naglalakad papunta sa altar. Your beautiful wife. Nakangiting wika ni Manuel sa kanya nang salubungin siya nito sa harap ng altar. Nag-init ang mukha ni Ella sa sinabi ng binata. Hindi rin niya maipaliwanag ang pagbilis ng tibok ng puso nang kuhanin nito ang kamay niya. Subalit sa halip na magpaapekto sa nararamdaman, ay walang emosyong tiningnan lang niya si Manuel. Mabilis na natapos ang seremonya ng kasal. Nang sumenyas ang pari na maaari na siyang halikan ng asawa, ay hinapit siya ni Manuel at walang pag-aalinlangang sinakop ang mga labi niya. Pakiwari ni Ella ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Kasabay niyon ay bumalik sa kanya ang naganap sa kanila ni Manuel noong gabing ibigay niya ang sarili rito.
Ganun pa rin ang lasa ng labi mo. Nakaangat ang sulok ng labing wika ni Manuel nang pakawalan nito ang mga labi ni Ella. By the way, ready ka na ba sa honeymoon natin? Pilyong bulong nito sa kanya. Sa kabila ng paggapang ng kuryente sa balat ni Ella ay mariing pinagdikit ni Ella ang mga labi bago binigyan ng matalim na tingin si Manuel. Walang honeymoon na magaganap. Sikpat niya sa lalaki. Isang mahinang tawa ang sinagot kay Ella ng asawa. I'm just kidding. Don't worry, Ella. I won't force myself into you. Mihintayin ko na ikaw mismo magyaya sa akin. Wika nito bago siya kindatan. At hindi yun mangyayari. Sagot ni Ella kay Manuel. We will see about that, wife. Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot ni Manuel sa kanya. Gustong mapasinghap ni Ella sa kayabangan ng asawa. Subalit pilit niyang itinikom ang bibig at hindi patulan ng sinabi nito. Tulad ng seremonyas ay mabilis na natapos ang reception ng kasal. Bago matapos ang araw na yon ay sumama pa uwi si Ella sa condo unit ni Manuel. Pagdating sa unit ng asawa ay sumulubong kay Ella ang ilang maleta niya na pinadala roon ng ina. You can use the other 2 rooms if you're not comfortable to share the bed with me, wife. Wika kay Ella ni Manuel. Natigilan si Ella at bumaling sa lalaki. Hindi niya yung inaasahan mula rito. Salamat. Tipid na sagot ni Ella sa asawa. Nang gabing yon, habang mag-isang nakahiga si Ella sa kama, ay kagat ang labing pinagmamasdan niya ang wedding ring sa daliri. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay kasal na siya. Galit si Ella kay Manuel dahil pinagmukha siyang tanga ng lalaki. Subalit sa kabila niyon ay hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng ama na mabuting tao ang napangasawa niya. Sa kabila ng halik na iginawad ni Manuel sa kanya bilang selyo ng kasal nila, ay hindi na siya pinagtangka ang halikang muli ng lalaki. Hindi rin inaasahan ni Ella na hahayaan siya nitong bumukod ng silid. Bumalik kay Ella kung paano siya tinato ni Manuel noong gabing may nangyari sa kanila nang ipaalam niya sa lalaki na wala pa siyang karanasan. Naging maingat ito sa kanya. Marahil ay tama nga ang kanyang ama sa pagkakakilala nito kay Manuel. But I still hate him for making a fool out of me. Ani Ella sa sarili. Nakatulog si Ella na laman ng isip ang asawa na nasa kabilang silid. Kinabukasan ay nagising si Ella na bahagyang masama ang pakiramdam. Sa kabila ng masakit na ulo, ay pinilit niyang bumangon para maghanda papasok sa trabaho. Paglabas ni Ella ng silid ay naabutan niya si Manuel sa kusina. Natigilan siya nang makitang may nakahanda ng almusal sa dining table. Saan ka pupunta? Tanong kay Ella ni Manuel. Pinasadahan siya ng tingin ng asawa. Sa trabaho. Sagot ni Ella bago pinasadahan ng tingin ang binata na nakasuot ng pambahay. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit sa kabila ng simpleng t-shirt at sweatpants ay hindi nabawasan ng kagwapuhan nito sa paningin niya. Bakit hindi ka nakabihis? Lunes ngayon, wala ka bang pasok sa opisina? Tanong niya kay Manuel. It's the day after our wedding, Ella. I'm sure magtataka si Dad at ang papa mo kapag pumasok ako ngayon sa trabaho. Nakaangat ng kilay, subalit nangingiting sagot ni Manuel sa kanya. Tumikim ang dalaga. Well, kailangan ko pumasok sa trabaho. Walang nakakaalam na nagpakasal ako kahapon. At hindi ako anak ng may-ari ng kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Sagot ni Ella sa lalaki. It's alright, but let's eat breakfast first. Nagluto ako. Ani Manuel kay Ella. Pinasadahan ni Ella ng tingin ang pagkain sa harap bago nag-angat ng tingin sa lalaki. Marunong ka palang magluto? Hindi napigilang komento niya. I lived in the States for years, so yes, I know how to cook. Nakangiting sagot ni Manuel bago siya ipinagila ng upuan. Come on, let's eat first. Yaya nito sa kanya. Nagdalawang isip si Ella, subalit sa huli ay umiling siya kay Manuel. Hindi ako kumakain ng breakfast. Sagot ni Ella sa lalaki bago dumiretso sa ref upang kumuha ng tubig. You're lying. Sagot ni Manuel na nakapagpatigil kay Ella. Tinawagan ko mama mo kanina. Sinabi niya sa akin na paborito mo ang beef tapa sa umaga. Tinawagan mo si mama? Nabiglang baling ni Ella kay Manuel. Ngumiti sa kanyang lalaki. Gusto ko malaman ng mga bagay tungkol sa asawa ko. So yes, I called her and asked her things about you. Napakurap si Ella. Nang mga sandaling yon ay tila may humaplo sa puso ng babae. Nang salubungin niya ang mga mata ni Manuel ay nakita niyang seryoso na itong nakatingin sa kanya. Let's make this marriage work, Ella. Wika ng binata na nagpaawang sa mga labi ng babae.
Alam kong pareho tayong napilitang magpakasal sa isa't isa. Pero mag-asawa na tayo ngayon at wala na tayong magagawa ron. The best thing we can do for now is to make this marriage work. Pagpapatuloy ni Manuel sa seryosong tono. Napatunayan na natin na pareho tayong attracted sa isa't isa. Kaya hindi imposible na magkasundo tayo. Habang patuloy na nakatitig si Ella sa binata, ramdam niya ang unti-unting pagbabago ng tibok ng puso niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganun ang naging trato ko sa'yo, Manuel. I know, and I apologize for that. I'm sorry kung hindi ako nagpakilala sa'yo nung gabing yun. But I didn't do that to make fun of you, Ella. Hindi ko sinabi sa'yo na ako at ang lalaking pakakasalan mo iisa dahil alam kong kapag sinabi ko yun, aalis ka. At ayokong mangyari yun. Katwiran ni Manuel kasabay ng paglapit nito sa kanya. You see, I was attracted to you that night, Ella. At ayokong humanap ka ng ibang lalaki na pagbibigyan mo ng sarili mo. Wika pa nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Ella. Pakiwari niya ay tila nanuyo ang lalamunan niya sa narinig. Bukod sa seryosong tinig ng asawa ay kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Habang nakatingin sa mukha ng asawa, pakiwari ni Ella ay naglaho ang kung anumang galit na nararamdaman niya rito. Fine. Sa huli ay sagot ni Ella sa kaharap. Tulad nga ng sinabi mo, wala akong choice kundi pakisamahan ka dahil mag-asawa na tayo. Anya rito. Ngumiti sa kanya si Manuel kasabay ng paghawak sa kamay niya. Thank you, Ella. Tumikim si Ella habang pinipigilan ang pagwawala ng puso. You're welcome. Binitiwan ni Manuel ang kamay niya para ipaghila siya ng upuan. Let's have breakfast bago kita ihatid sa trabaho. Ihahatid mo ako? Napakurap na tanong ni Ella sa lalaki. Oo, hindi ba normal naman yun sa mag-asawa? Nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Manuel sa kanya. Muling tumikhim si Ella. Oo, pero hindi mo naman ako kailangang ihatid. Kaya ko naman ang sarili ko. Ani Ella kay Manuel. I want to, Ella. Giit nito kasabay ng pagngiti sa kanya. Besides, wala naman akong gagawin ngayon dito sa kondo. Sa huli ay tumango si Ella at pumayag kay Manuel bago magsimulang kumain. Kumusta ang luto ko? Pasado ba sa'yo tong beef tapa ko? Paborito mo raw to eh. Nakangiting tanong ni Manuel sa kanya bago siya muling lagyan ng beef tapa sa plato niya. Kaya ka ba nagluto ng paborito ko para pang peace offering mo sa akin? Nakaangat ang kilay na tanong ni Ella sa asawa. Well, effective naman dahil pinatawad mo ako, di ba? Nangingiting sagot ni Manuel sa kanya. But don't worry, kahit wala akong kasalanan sa'yo, asahan mong ipagluluto kita lagi na paborito mo. Nangingiting pagpapatuloy nito. Tila may kumislot sa dibdib ni Ella sa huling sinabi ng asawa. Marunong din naman ako magluto, Manuel. Eh di ako na lang ang pagluto mo. Pag-iisipan ko. Nakaangat ng kilay na sagot ni Ella. May halong pagbibiro sa tono. Hindi makapaniwala si Ella na sa isang iglap ay magkasundo na sila ni Manuel at nagagawa na niyang sagutin ng pabiro ang lalaki. Tulad ng sinabi ni Manuel, pagkatapos mag-almusal ay hinatid siya nito sa trabaho. Anong gusto mong ulam mamayang gabi? Sa kondo lang ako ngayon so makakapagluto ako. Tanong sa kanya ni Manuel pagdating sa tapat ng gusali kung saan nagtatrabaho si Ella. Kahit ano, sagot ni Ella sa lalaki. Nang mga sandaling yun ay hindi pa rin siya makapaniwala sa takbo ng relasyon nila. Kahapon ay pinaulanan niya ng matalino tingin ng lalaki. Subalit ngayon ay nag-uusap sila tungkol sa hapunan na tila natural na bagay lang yun sa kanila. Walang kahit na ano na potahe, Ella. Bahagyang natawang sagot sa kanya ng asawa. Fine, sinigang na baboy na lang. Bahagyang nakangusong sagot ni Ella sa lalaki. Nakangiting tumango si Manuel. Well then, good luck sa trabaho mo, Ella. Anito sa kanya. Salamat. Teka, wala bang kiss dyan? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong ni Manuel na siyang nagpatigil kay Ella. Nang makita ni Manuel ang nabiglang reaksyon ng asawa ay ngumiti lang ito sa kanya. Kung hindi ka pa komportable, okay lang. Maghihintay ako, Ella. Marahang wika nito. Tipid na tumango si Ella kay Manuel. Subalit bago siya bumaba ng sasakyan ng asawa, ay lumapit siya sa lalaki at mabilis itong kinintala ng halik sa pisngi. Bago pa makapag-react si Manuel sa ginawa niya ay mabilis na lumabas na si Ella ng kotse. Napahawak si Ella sa nagiinit na pisngi pagpasok niya sa gusaling pinagtatrabahuhan.
Kung makapag-react ka naman dyan, parang wala pang nangyayari sa inyo ng asawa mo. Mahinang wika ni Ella sa sarili. Napailing siya. Subalit sa kabila niyon, ay hindi niya naitago ang ngiting gumuhit sa mga labi niya. Tila gumaan ang pakiramdam niya sa pagkakaayos nila ng asawa. Subalit pagdating ng hapon ay bumalik ang pananakit ng ulo ni Ella. Habang pauwi siya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Manuel. Gusto mong sunduin kita, Ella? Tanong sa kanya ng asawa mula sa kabilang linya. Hindi na, pauwi na ako. Alright, take care wife. Nakapagluto na ako ng sinigang na gusto mo. Sa kabila ng masakit na ulo ay hindi napigilan ni Ella na mapangiti sa narinig. Sana masarap yan ha, anya kay Manuel. Kapag masarap, may kiss ba ako katulad ng kanina? Tanong sa kanya ng asawa. Siguraduhin mo munang masarap. Narinig ni Ella ang halakak ng asawa sa kabilang linya. Masarap to, kaya i-ready mo yung kiss mo sa akin. Sige na. Nandyan na ako in 30 minutes. Bye, Manuel. Bye, Ella. I miss you already. Sabay patay na nito sa tawagan nila, kaya hindi na nakaapila pa si Ella. Kinagat ni Ella ang ibabang labi para pigilan ang malapad ng ngiti na gustong kumawala sa mga labi. Bakit parang kinilig siya sa huling sinabi nito? Totoo kaya yun? Anong bubola lang ang asawa niya? Pagdating ni Ella sa condo unit ni Manuel ay agad na sumalubong sa kanya ang asawa. Magbihis ka muna habang iniinit kong pagkain. Anito sa kanya. Tulad ng sinabi ng asawa ay dumiretso si Ella sa kwarto para magbihis. Pagdating niya sa kusina ay nakahain ng pagkain sa mesa. Okay ka lang, Ella? Bakit parang maputla ka? Nakakunot ang noong tanong ni Manuel nang lapitan siya ng asawa. Nagtagal ang tingin nito sa mukha niya. Bago pa makasagot si Ella ay dumampi sa noon niya ang palad ni Manuel. Mainit ka, Ella. May pag-aalalang wika nito. Medyo masakit nga ang ulo ko. Pakiwari ni Ella ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya sa pag-aalalang pinapakita sa kanya ni Manuel. Kanina pa ba masama ang pakiramdam mo? Sana nag-half day ka na lang sa trabaho, tapos nag-commute ka pa. Pwede naman kitang sunduin. Kaya ko naman, Manny. Okay lang. Fine, but you have to eat now para makainom ka na ng gamot at makapagpahinga bago pa mauwi sa lagnat yan. Bago pa makakilos si Ella ay naunahan na siya ng lalaki sa paglagay ng pagkain sa plato niya. Hindi niya napigilang mapatitig kay Manuel. Hindi naranasan ni Ella na makipagrelasyon, kaya iyon ang unang beses na naranasan niyang asikasuhin ng ganoon ang isang lalaki. Lahat ng first sa isang relasyon ay si Manuel ang nagpapadana sa kanya. Kaya naman hindi niya maikaila ang pagbilis ng tibok ng puso sa pinapakita sa kanya ng asawa. Hindi mo ko kailangang itrato na parang bata. Nakangusong saway ni Ella sa lalaki. I'm not treating you like a kid, Ella. I'm treating you like my wife. Sagot sa kanya ni Manuel kasabay ng pagsali nito ng tubig sa baso niya. Nag-init ang magkabilang pisngi ng babae. Sa halip na sumagot ay tahimik niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay uminom si Ella ng gamot. Sandaling nagpaalam si Manuel upang sagutin ang tumatawag sa cellphone nito. Sa halip na umalis ng kusina, ay nagligpit si Ella ng pinagkainan nila. Nasa lababo siya nang bumalik si Manuel. Hunot ang noong nilapitan siya ng asawa. Dapat nagpahinga ka na lang sa kwarto mo, Ella. Wika sa kanya ng lalaki bago kinuha mula sa kamay niya ang basahan. Kaya ko naman, Manny. Katwiran ni Ella sa lalaki. Ikaw ang nagluto kaya dapat lang na ako maghugas, diba? Anya pa dito. You can do that another time. Wag ngayon kasi masama ang pakiramdam mo. Like I said, kaya ko naman, Manuel. Sagot niya sa lalaki. Umiling si Manuel sa kanya. Huwag ka nang makulit, Ella. Go to your room and take a rest after you take medicine. Kaya ko naman kasi talaga. Saka nakainom na ako ng gamot kanina habang may kausap ka sa phone. Bahagyang nakangusong giit ng babae. Subalit napahinto si Ella nang bigla siyang buhatin ni Manuel. Hey, bakit mo ko binuhat, Manuel? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Ella sa asawa. Nakaangat ang sulok ng labing bumaling sa kanyang lalaki. Ang tigas kasi ng ulo mo, asawa ko. Kaya bubuhatin na lang kita papunta sa kwarto mo para wala ka ng palag. Nag-init ang mga pisngi ni Ella sa tinawag sa kanya ng lalaki. Asawa ko? Gagad niya kay Manuel. Bakit? Asawa naman talaga kita, di ba? Alangan namang mister ko ang itawag ko sa'yo.
Nangingiting baling sa kanya ng asawa. Ang corny mo pala, hindi halata sa'yo. Natawa lang sa kanya si Manuel. Pagkatapos ay indiniretso siya nito sa silid at maingat na inilapag sa kama. Magpahinga ka na. Ako na bahala sa mga hugasin. Marahang wika ni Manuel sa kanya. Naupo ito sa tabi niya at marahang inayos ang buhok niya. Bakit dito mo ako dinala, hindi sa kwarto mo? Hindi napigilang tanong ni Ella sa kaharap. Nakita niya ang pag-angat ng sulok ng labi ni Manuel. Gusto mo nang lumipat sa kwarto ko, Ella? Napaawang ang mga labi ni Ella kasabay ng pag-iinit ng muka. Gusto niyang sisihin ang ininom na gamot sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Sa kabila ng kahihiyang nararamdaman ay hindi siya nag-iwas ng tingin sa lalaki. Sabi mo, we're going to make this marriage work. Hindi ba kasali dun ng pagtulog sa iisang kwarto? With that, mas makakasanayan natin ng isa't isa. Pero kung ayaw mo, okay lang naman sa akin, Manuel. Suggestion ko lang naman yun for our marriage. No. That's not what I meant, Ella. Nagulat lang ako. Dito kita dinala dahil akala ko hindi ka pa komportable sa akin. Pero kung gusto mo na sa master's bedroom, pwede naman kitang ilipat. Nakangiting wika ni Manuel. Hindi, dito na lang muna ako. Mabilis at nagiinit ang pisnging sagot ni Ella sa asawa. Gusto ko rin munang mapag-isa ngayon. Saka baka mahawa ka pa sa sinat ko. Kung sinat nga to o pagod lang. Anya pa rito. If that's what you want, Ella. Maraang sagot ni Manuel. Mabuti na rin yun para na rin makapagpahinga ka ng maayos. Baka kapag kasama kita sa kwarto, di ako makapagpigil na halikan ka. Pilyo ang ngiting pagpapatuloy ng lalaki. Napalunok si Ella nang bumaba ang mga mata ni Manuel sa mga labi niya. Hindi mo ako pwedeng halikan. Masama ang pakiramdam ko, di ba? Marahang humiti sa kanya si Manuel. I know. Kaya nga sa ibang araw ko nakikilim yung utang mong halik sa akin. Teka, may utang akong halik sa'yo? Nagdadakang tanong ni Ella sa kaharap. Marami kang nakaing sinigang kahit na masama ang pakiramdam mo. Kahit hindi mo sabihin, obvious na nasarapan ka sa luto ko. At may kapalit na halik yun, di ba? Don't you remember, wife? Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot sa kanya ni Manuel. Fine, may utang akong halik sa'yo. I'll pay as soon as I feel better. Nakangising sagot niya. At ikiklaim ko talaga yun. Kaya magpagaling ka agad, asawa ko. Nakangiting wika ni Manuel. Hinaplas nito ang buhok niya at kinintalan siya ng halik sa tuktok ng ulo bago ito tumayo at nagpaalam sa kanya. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, Ella. Pahabol na wika ng asawa bago ito tuluyang lumabas ng silid niya. Naiwan si Ella na mainit ang magkabilang pisngi at malakas ang tibok ng puso. At alam niya na dahil yun kay Manuel at hindi dahil sa dulot ng masamang pakiramdam. Nang gabing yun ay maagang nakatulog si Ella dala ng gamot na ininom. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Hindi tulad kahapon, ay magaan na ang pakiramdam ng babae. Sa halip na bumalik sa tulog ay nagpunta siya ng kusina. Balak lang niya magtimpla ng kape nang naisipan niyang magluto na ng almusal. Kasalukuyan niyang tinatapos ang pagluluto ng mushroom soup nang pumasok si Manuel sa kusina. Bagong gising ang lalaki at magulo pa ang buhok. Ella, bakit nagluluto ka? Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong ni Manuel. Lumapit sa kanya ang lalaki at idinampi ang palad sa noo niya. Ayos na pakiramdam ko, Manny. Baling niya sa lalaki. Maaga ako nagising kaya naisipan ko magluto ng almusal natin. Sana ginising mo na lang ako. Baka bumalik ang sakit mo. Okay lang ako. Gusto ko ring bumawi sa'yo sa pag-aasikaso mo sa akin kahapon. Salamat nga pala ha. Bahagyang nakangusong wika ni Ella sa asawa. Talaga? Ang sweet naman pala ng asawa ko. And you're welcome, my wife. Happy to serve my queen. May siglang wika ni Manuel. Kasabay niyon ay naramdaman ni Ella ang pagyakap nito sa kanya mula sa likuran. Good morning. Malambing na dugtong nito. Nag-init ang pisngi ni Ella sa ginawa ng lalaki. Kasabay niyon ay naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso. Good morning to Manny. Bati ni Ella sa asawa bago tumikim. Bakit nakayakap ka? Hindi pa ako naliligo. Nahihiyang wika niya dito. It's okay, babango ka pa rin naman eh. Sagot ni Manuel kasabay ng pagsandal nito ng baba sa balikat niya. Nahigit ni Ella ang hininga. Nang mga sandaling yon ay tila pinasok ng mga paro-paro ang tiyan niya. Bolero ka din pala, no?
Nakangusong wika niya kay Manuel. Hindi kita binobola. Mabango ka talaga, Ella. You smell like roses and apples. Malamyos ang boses na sagot sa kanya ni Manuel. I couldn't forget your smell since that night. Malambing na wika pa nito. Sa kabila ng nagririgudong dibdib ay nagawang magsalita ni Ella. Gusto mo ng pabango ko? Pabirong tanong niya sa lalaki. Hindi, mas gusto kong amuyin ng pabango mo sa'yo. Sagot ni Manuel kasabay ng paggalaw ng kamay nito upang patayin ang kalan. Dahil sa presensya ni Manuel ay hindi na malaya ni Ella na kanina paluto ang mushroom soup na ginagawa niya. Dahil sa pagluwag ng yakap sa kanya ni Manuel ay nagawa niyang humarap dito. Subalit mali ang desisyon niyang pumihit paharap sa asawa. Dahil napatulala siya nang sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ng asawa na wala pang isang dangkal ang layo sa kanya. Kumain na tayo, Manny. Masarap ang mainit na soup. Wika ni Ella sa lalaki kasabay ng paglunok. Gutom ka na ba? Pwedeng i-claim ko muna yung kiss ko, asawa ko? Puno ng lambing na tanong sa kanya ni Manuel. Ilang segundong naghinang ang mga mata nila bago bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Kasabay ng malakas na tibok ng puso ni Ella ay ang pagtango niya sa asawa. Ngumiti si Manuel sa kanya kasabay ng paglapat ng kamay nito sa baywang niya. Bago nito tinawid ang distansya ng mga labi nila. Husang napapikit si Ella sa paglapat ng pamilyar na mga labi ni Manuel sa kanya. Namalayan na lang niya ang sariling nakakapit sa batok ng asawa habang tinutugon ng halik nito. I miss your lips, Ella. Masuyong anas ni Manuel nang sandali nitong pakawalan ng labi niya. Namiss ko rin ang mga labi mo. Mahinang pag-amin ni Ella sa asawa. Yun naman talaga ang totoo. Ngumiti sa kanya si Manuel bago nito muling inangkin ang mga labi niya. Sa pagkakataong yun ay mas malalim ang halik na iginawad nito sa kanya na buong pusong ginantihan ni Ella. Hindi alam ni Ella kung gaano sila katagal na nagpapalitan ng halik ng asawa. Napilitan lang silang maghiwalay nang biglang mag-ingay ang tiyan ng babae. Gutom na ang asawa ko. Pigil ang ngiting wika sa kanya ni Manuel habang hinahaplos ng daliri nito ang pang-ibabang labi niya. Napanguso si Ella kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Stop stating the obvious. Sagot niya sa lalaki, nahihiya. Isang naaaliw na tawang isinagot sa kanya ni Manuel. Nabitin ka ba? Don't worry, kiss kita ulit pagkatapos natin kumain na asawa ko. Interes yun dahil pinaghintay mo ako na bayaran ng utang mong halik sa akin. Pilyong wika nito sa kanya bago siya kinindatan. Sa kabila ng kahihiyang nararamdaman ay hindi sinalungat ni Ella ang sinabi ng asawa. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya maitatanggi pa ang atraksyong nararamdaman para dito. Isang kiss lang kasi may pasok ako ngayon. Bakit hindi ka na lang mag-absent ngayon? Bukas ka na pumasok, Ella. You deserve a break after feeling unwell yesterday. Wika sa kanya ng asawa kasabay ng pagbagsak ng kamay nito sa baywang niya. Besides, I wanna spend time with you before I go back to work. Malambing na sambit pa nito. Hindi alam ni Ella kung paano siya nakumbinsi ni Manuel na lumiban sa trabaho ng araw na yon. Ang sabihin mo, gusto mo rin talagang makasama ang asawa mo. Tukso kay Ella ng isang bahagi ng isip niya. Nang mga sumunod na araw ay nanatili pa rin siya sa condo unit ni Manuel kasama ang asawa. Marami siyang bagay na natuklasan mula kay Manuel. Unti-unti ay napapanatag siya sa mister niya. Nalaman niya na sa Amerika ito nag-aral ng business degree at kakauwi lang ng bansa ngayong taon upang tulungan ng ama sa pamamahala ng kumpanya ng mga ito. Ayon pa sa asawa ay madalas nitong makalaro ng golf ang kanyang ama, kaya naman naging malapit ang mga ito sa isa't isa. Hindi tulad ni Ella na solong anak, may kapatid na babae si Manuel na kasalukuyang nasa Amerika. Nang gabing yon, sa halip na magpresentang magluto si Manuel ng hapunan, ay niyaya siya nitong kumain sa labas. Hindi tayo nakapag-date bago ikasal, so ngayon mag-asawa na tayo. Asahan mong lagi kitang i-date asawa ko. Malaki ang ngiting wika ni Manuel kay Ella bago nito hinawakan ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Tila lumobo ang puso ni Ella sa narinig mula sa asawa. Isa sa natuklasan niya kay Manuel ay ang pagiging malambing nito. Dinala siya ni Manuel sa isang romantic restaurant kung saan ito nagpa-reserve ng gabing yon. Bakit nasa bar ka nung gabing una tayong nagkita, Manny? Naghahanap ka rin ba ng ka-one night stand? Tanong ni Ella sa asawa habang nasa gitna sila ng pagkain. Umiling si Manuel. No,
Nandun lang ako ng gabing yun para uminom. But then I met you, and I can't refuse you. Especially when you're the prettiest woman I saw that night. Sagot ng asawa habang nakatitig sa kanya. Binubola mo lang ako, Manny. Wag nga ako. I'm not, Ella. Seriously, I can't believe na wala ka pang naging boyfriend. Pakiramdam ko ngayon, ako ang pinakamaswerteng lalaki dahil akong asawa mo. Masuyong wika nito kasabay ng paghawak nito sa kamay niyang nasa ibabaw ng mesa. Kinagat ni Ella ang ibabang labi para pigilan ang kilig na gumapang sa sistema niya. Inaasahan ni Ella na magiging miserable ang buhay niya pagkatapos niyang magpakasal. Subalit ng mga sandaling yon ay tila gusto niyang magpasalamat sa ama sa ginawa nito. Napakaswerte niya kay Manuel sa totoo lang. Walang babae ang hindi mahuhulog agad ng loob dito. Nang gabing yon, muli niyang ipinagkaloob kay Manuel ang sarili. Sa pagkakataong yon ay bilang asawa na ng lalaki. Nang magising si Ella kinabukasan ay napangiti siya nang sumalubong sa kanya ang gwapong mukha ng asawa habang nakayakap ito sa kanya. Hindi tulad noong unang beses na may nangyari sa kanila. Sa pagkakataong ito ay hindi umalis si Ella sa tabi ng asawa. Let's go on a proper honeymoon, wife. Malambing na wika sa kanya ni Manuel nang magising ang lalaki sa tabi niya. Hindi pa ba honeymoon tong ginagawa natin? Nakangusong tanong ni Ella sa lalaki. Hinawakan nito ang mukha niya at masuyong hinaplos yun. We should go on a proper honeymoon. I want to spend time with you and make love to you in the places you like the most. Nag-init ang mga pisnging umayon si Ella sa plano ng asawa bago sumubsob sa matipunong dibdib nito. Ang isiping makakasama niya si Manuel sa mga lugar na gusto niyang puntahan ay nakakapagpasabik sa kanya. Tingin niya ay unti-unti na siyang nahuhulog sa asawa, pero hindi pa siya sigurado. Kinabukasan ay sabay na umalis ang mag-asawa sa condo unit ni Manuel. Muli ay inihatid siya ng asawa sa trabaho niya. Where's my keys? Nakangiting tanong kay Ella ng asawa nang huminto ang kotse nito sa tapat ng pinagtatrabahuhan niya. Nakangusong lumapit si Ella sa asawa bago ito binigyan ng halik. Ingat ka, Manny. Malambing na wika ni Ella bago siya bumaba ng kotse nito. Same to you, asawa ko. Huwag ka magpapalipas ng gutom, ha? Bili ni Manuel kay Ella na ikinangiti ng babae. Ganoon ang eksena nila sa mga sumunod pang mga araw. Sabay silang pumapasok sa trabaho ni Manuel at sinusundo rin siya ng lalaki upang sabay silang umuwi. Madalas ay sa labas na sila kumakain bago dumiretso sa kondo ng lalaki. Kapag dumarating ang weekend ay dinidate siya ng asawa sa labas. Nang umagang yon, habang nasa trabaho si Ella, ay nakatanggap siya ng bulaklak mula kay Manuel. Don't forget to eat your lunch, my pretty wife. Mahinang basa ni Ella sa note na kasama ng bulaklak na natanggap niya. Napangiti si Ella bago dinala sa tapat ng ilong ang bungkos ng rosas na mula kay Manuel. May boyfriend ka na pala, Ella? Yan ba yung laging naghahatid sundo sa'yo? Pangiintriga kay Ella ng katrabahong si Michelle. Asawa ko yon. Nakangiting sagot ni Ella sa babae na siyang ikinagulat nito. May asawa ka na? Kailan ka pa nagpakasal? Nabigla at sunod-sunod na tanong nito. Last month. Sorry, biglaan ang kasal namin kaya hindi na ako nakapag-imbita. Pati ang ibang katrabaho niya na nakarinig sa usapan nila ay nag-react din. Kanya-kanya ng bati sa kanya. Masaya ang mga ito para sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Ellen na masaya siya bilang may bahay ni Manuel Salvatore. Nang makipagkita si Ella sa kaibigang si Hazel matapos nitong makabalik ng bansa mula sa business trip nito sa Japan, ay napansin ng kaibigan ng kakaibang aura ni Ella. Bakit ang blooming mo ngayon, Ella? Don't tell me, may nangyari na naman sa inyo ng asawa mo. Akala ko ba galit ka sa kanya? Nanunuksong tanong kay Ella ng babae. Nasa isa silang coffee shop. Nagkasundo na kami, Hazel. We both agreed to make our marriage work. Nakangusong sagot ni Ella sa kaibigan. I was wrong about him. He's a good man. Bukod pa ron ay maalaga siya at sweet. Pagpapatuloy pa ni Ella. Sa mga nagdaang linggo na nakasama niya si Manuel, ay wala siyang maipinta sa asawa. Napatunayan niya na taglay ni Manuel ang mga katangiang hinahanap niya sa lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Lumaki ang ngiti ni Hazel sa sinabi ni Ella. Ano? Huwag mo sabihin sa akin in love ka na sa asawa mo. Tanong ng kaibigan sa kanya. Kung sa bagay, sino bang hindi mai-inlove kung gwapo, sweet at magaling humalik ang asawa mo? Tapos maalaga pa. Nako girl, kapag pinakawalan mo pa talaga ang tulad niya,
Tiyak, iiyak ka dahil marami ang sasalo sa kanya. Natigilan si Ella sa sinabi ng kaibigan. Alam ni Ella na una pa lang ay may attraction na siyang nararamdaman kay Manuel. At habang nakikilala at nakakasama niya ang lalaki ngayong mag-asawa na sila, lalong lumalalim ang nararamdaman niya para rito. Habang iniisip ni Ella si Manuel sa mga sandaling yon, isang realisasyon ang pumuno sa isip ni Ella. Napagmamahal na nga talaga ang nararamdaman niya para sa asawa at hindi na lang basta simpleng atraksyon. Ella, untag kay Ella ni Hazel nang hindi siya sumagot. Tumikim si Ella at tumingin sa kaibigan. Wala naman sigurong masama kung ma-inlove ako sa kanya. Asawa ko naman siya. At siya ang nagsabi na gusto niyang mag-work ang marriage namin. Sambit ni Ella sa kaibigan. Wala naman talagang masama, lalo na't mukhang in love din naman sa'yo ang asawa mo. Malaki ang ngiting wika ni Hazel sa kanya. In love sa akin si Manuel? Hindi makapaniwalang gagad ni Ella sa kaibigan. Tumango sa kanya si Hazel. Pinagmamasdan ko kayo nung kasal niyong dalawa, Ella, at hindi maalis ang tingin sa'yo ng asawa mo nung araw na yon. Kaya sigurado ako na pareho kayo ng nararamdaman sa isa't isa. Kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ay lumobo ang puso ni Ella sa ideyang pareho sila ng nararamdaman ni Manuel sa isa't isa. Nang puntahan si Ella ni Manuel sa coffee shop malapit sa opisina ng una kung saan sila naroon ni Hazel, ay nakumpirma ni Ella na mahal na nga niya ang binata. Habang pinagmamasdan ni Ella si Manuel na papalapit sa kanya ay halos lumundag ang puso niya mula sa loob ng dibdib. Mauna na ako sa inyo. Wika ni Hazel sa kanilang mag-asawa ilang minuto pagdating ni Manuel. I'll see you again soon, Ella. Wika pa ng kaibigan bago makahulugang humiti at iwan sila. Kumain ka na? Tanong ni Ella sa asawa habang naglalakad sila papunta sa sasakyan nito. Not yet. Saan gustong kumain ng asawa ko? Malambing na baling kay Ella ni Manuel. Nakangiting kumapit si Ella sa braso ni Manuel bago ngumiti sa lalaki. What if ipagluto mo ako ng sinigang? Miss ko na ang luto mo eh. Pagre-request niya sa asawa. Tumingin sa kanya si Manuel at masuyong ngumiti. Kung yan ang gusto mo, mabilis naman akong kausap. Sagot ng asawa. Lumawak ang ngiti ni Ella sa sagot ni Manuel. Thank you, hubby. Ani Ella bago bahagyang tumingkayad at kinintalan ng halik ang pisngi ng asawa. What's up with you today, Ella? Bakit ang sweet mo ngayon? Bahagyang nakaangat ng kilay na baling sa kanya ni Manuel pagdating nila sa kotse nito. Nakangiti ito at may kislap ang malalim na mga mata. Bakit? Bawal bang maging sweet sa mister ko? Nakangusong tanong ni Ella sa lalaki. Of course not. Gusto ko nga yun eh. Nasisiyahang sagot ni Manuel. Kinuha nito ang isang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Come on, let's go home. Excited na akong ipagluto ka. Masuyong wika nito sa kanya. Pag-uwi sa bahay ay pinagluto siya ni Manuel ng request niyang sinigang na baboy. Subalit sa pagkakataong yun ay tinulungan niya ang asawa. Habang nasa kusina sila ay ninanakawan siya ng halik ng asawa na ikinakangiti lang ni Ella. Kinabukasan ay maagang nag-out sa trabaho si Ella. Naisipan niyang puntahan ng asawa sa trabaho upang siya naman ang sumundo rito sa pagkakataong yon. Dumiretso siya sa gusaling pag-aari ng pamilya ni Manuel kung saan naroon ang opisina nito. Pasara na ang elevator nang pinasukan ni Ella ng isang lalaki ang humabol papasok roon. Thank you. Wika kay Ella ng lalaki sa isang matigas na accent nang pindutin ng una ang hold button para dito. Humiti lang si Ella sa lalaki. You're going to the CEO's floor too? Tanong kay Ella ng lalaki pagkatapos nitong tumingin sa button ng elevator. Pagkatapos ay bahagyang nanlaki ang mata nito nang sulyapan ng kamay niya. Wait, don't tell me you're Manuel's wife. Ako nga. Nakangiting sagot ni Ella sa lalaki. Lumawak ang ngiti ng lalaki bago naglahad ng kamay sa kanya. Nice to meet you. I'm Franco. Naging magkaklase kami ni Manuel sa Amerika. Tinanggap ni Ella ang kamay ng lalaki at formal na nagpakilala rito. Nabanggit kay Ella ng asawang si Manuel na marami itong naging kaibigan sa Amerika sa ilang taong pananatili nito roon. Pagdating sa 32nd floor kung saan naroon ang opisina ng asawa, ay hinayaan ni Ella na dumiretso si Franco sa opisina ng asawa habang siya ay dumaan muna sa comfort room upang ayusin ang sarili. Ilang minuto siyang nanatili sa banyo bago lumabas at nagpa siyang puntahan si Manuel. Nasa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Manuel si Ella nang marinig ng babae ang dalawang boses sa loob. Paano si Devi, Manny?
Tanong ng pamilyar na boses ni Franco sa asawa niya. Natigilan si Ella nang marinig ang pangalan ng isang babae. Nabanggit sa kanya ni Manuel ang babaeng yun bilang isa sa mga kaibigan nito sa Amerika. What do you mean, Franco? Patanong na sagot ni Manuel sa kausap ni lalaki. Aren't you two in a relationship? Hindi ba't pinangakuan mo siyang papakasalan? Paano na si Devi now that you're already with another woman? Pakiwari ni Ella ay huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Akala ko magkaibigan lang sila ng Devi na yun. Mahinang wika ni Ella sa sarili. Tila inatake ng isang matulis na bagay ang puso na Ella sa narinig. Subalit bago pa siya makapihit paalis, ay bumaling sa direksyon niya si Manuel. Ella? Nabiglang gagad ng asawa sa kanya. Sa halip na sumagot ay nagmamadaling tumalikod si Ella at tinungo ang elevator. Pagdating sa elevator ng lobby ay dire-diretso siyang naglakad palabas ng opisina hanggang sa makarating siya sa park na katabi ng gusali. Humugot si Ella ng malalim na hininga bago nang hihinang napaupo sa isang bakanting bench. Pumikit siya upang pigilan ang nagbabadyang luhang gustong pumatak mula sa mga mata. Alam niyang mali ang ginawa niyang pag-alis at pag-iwas kay Manuel, subalit hindi niya napigilan ang sarili sa naging reaksyon. Bukod sa masakit para sa kanya ang narinig, natatakot siyang malaman kay Manuel kung totoo ba ang mga yun. Nang idilat ni Ella ang mga mata ay sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ng asawa. Ilang hakbang lang ang layo nito sa kanya. Manuel, mahinang sambit ni Ella sa asawa. Ella, let me explain, sweetheart. Wika ni Manuel bago nito itinuloy ang paglapit sa kanya. Kagatang ibabang labing tumayo si Ella mula sa kinauupuan. Sa kabila ng naluluhang mga mata, ay humugot siya ng malalim na hininga at sinalubong ang tingin ng asawa. Manny, akala ko magkaibigan lang kayo ni Devi. Pero ano yung narinig ko? Nangihinang tanong ni Ella sa asawa. Devi is really just a friend of mine. Pero maraming nag-akala na may relasyon kami dahil madalas kaming magkasama nung nasa Amerika pa ako. Hindi kasi alam ng ibang kaibigan namin na tulad ko, babae rin ang gusto ni Devi. In fact, matagal na siyang may gusto sa ate ko. Paliwanag ni Manuel sa asawa na nagpaawang sa mga labi ni Ella. Hindi mo rin siya pinangakuan ng kasal? Tanong ni Ella kay Manuel. Marahang humiling sa kanya si Manuel bago nito hinawakan ang muka. Isang gabi nag-celebrate kami dahil sa promotion na natanggap niya sa trabaho. Nabanggit ni Devi na kapag hindi siya nakapagtapat ng nararamdaman niya sa kapatid ko bago ang 30th birthday niya, ako na lang ang aalukin niya ng kasal. At umuo ako ng gabing yun. Madalas akong biruin ni Devi ng tungkol sa bagay na yun. At ibang nakarating sa mga kaibigan namin dahil hindi nila alam ang totoong sexualidad ni Devi. Paliwanag ni Manuel habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Ella. Wala kang dapat ipagselos, Ella. I swear to you, magkaibigan lang kaming dalawa ni Devi. Alam na rin niya na nagpakasal ako sa'yo at gusto kanyang makilala kapag bumisita siya dito sa Pilipinas. Pagpapatuloy ni Manuel habang masuyo nitong hinahaplos ang pisngi niya. I never had a serious relationship before I met you, Ella. I'm in love with you, my wife. I fell in love with you the very first moment I saw your picture. Puno ng emosyong pahayag sa kanya ni Manuel. Picture? Anong ibig mo sabihin? Nabigla at nagtatakang tanong ni Ella sa asawa. Nang sabihin sa akin ni Dad na ipapakasal niya ako sa anak ng kaibigan niya, pinakita niya sa akin ang larawan mo, Ella. When I saw you in that picture, I fell in love with you right there and then. Yun ang dahilan kung bakit agad akong pumayag kay Dad at hindi tumutol sa gusto niya. Dahil hindi pa man kita nakikita, nahulog na ako sa'yo. Paliwanag kay Ella ni Manuel na nagpasinghap sa babae. Nung nagkita tayo ng gabing yun sa bar, nakilala na kita agad, Ella. Nang matikman ko ang mga labi mo, alam ko sa sarili ko na hindi na ako makakaahon sa nararamdaman ko sa'yo. Pagpapatuloy ni Manuel habang diretsyong nakatingin sa kanya. Ang malalim nitong mga mata ay tumutunaw sa puso niya. I'm in love with you, Ella Florencio. Alam kong hindi pa tayo pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero umasa ka na gagawin ko ang lahat para tuluyang mahulog ang loob mo sa akin. Buong puso at sinseridad na sambit ni Manuel. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha ni Ella, ay inabot niya ang mukha ni Manuel. Marahan niyang hinaplos ang panga ng asawa habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi mo na kailangan gawin yun, dahil mahal na rin kita, Manuel. Pag-amin niya sa lalaki. I was instantly attracted to you the night we met. At habang nakakasama kita, unti-unting lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo, hanggang sa mapagtanto ko na lang na mahal na kita. Pagpapatuloy ni Ella.
I'm in love with you, Manuel Salvatore. Buong pusong sambit niya bago tinawid ang distansya ng mga labi nila. I love you, asawa ko. Puno ng pagmamahal na sambit ni Manuel pagkatapos nitong pakawalan ng mga labi niya. Mahal din kita, asawa ko. Kumikislap ang matang sagot ni Ella sa asawa. At ipinagpapasalamat ko sa mga magulang ko na pinilit nila akong ipakasal sa'yo. Akala ko'y magdudusa ako dahil ipinakasal nila ako sa'yo. Pero mali ako, dahil ikaw ang pinakamagandang blessing na natanggap ko sa buhay ko. Nagkamali man ako ng desisyon noon na ibigay ang sarili ko sa isang estranghero. Pero mabait pa rin si Lord. Dahil kusa niya tayong pinagtagpo nung gabing yun upang maging sayo ako ng buong-buo, Manuel. Puno ng pagmamahal na pahayag ni Ella. I'd forever be thankful that you came into my life, Ella. At asahan mong habang buhay din kitang mamahalin at pagsisilbihan asawa ko. Buong pusong sagot ni Manuel. Come on, let's go home. I want to kiss you some more. Masuyong sambit nito bago muling sinakop ang mga labi niya. 3 buwan nang lumipas ay muli silang nagpakasal ni Manuel. Sa pagkakataong yun ay pareho silang hands-on ng asawa sa bawat detalye ng kasal nila. Imbitado rin ang mga mahahalagang tao sa buhay nila ng asawa. Dumalo sa ikalawang kasal nila ni Manuel ang mga naging kaibigan nito sa Amerika. Kasama si Devi na kalaunan ay naging kaibigan din ni Ella. 1 taon matapos ang honeymoon nila sa Europa, nabuntis si Ella at biniyayaan silang mag-asawa ng kambal na anak. Malaki ang ngiti sa mga labi ni Ella habang pinagmamasdan ng kanyang mag-aama. Buong akala niya ay hindi magiging masaya ang buhay niya nang magdesisyon siyang sundin ang kagustuhan ng mga magulang. Subalit naging mabuti sa kanyang tadhana dahil ipinagkaloob nito sa kanya si Manuel bilang asawa niya. Tulad ng sinabi niya noon kay Manuel, ang pagdating nito sa buhay niya ang isa sa pinakamagandang nangyari sa kanya. At sa piling ni Manuel, kasama ng mga anak nila, ay wala nang mahihiling pa sa buhay si Ella. The end.